Isipin mo ang isang mundo na hindi pa kumpleto sa mapa. Isang panahon kung saan ang karagatan ay puno ng misteryo. Isang maling direksyon mo lang, maaari kang hindi na makabalik sa pinanggalingan mo. Ito ang panahon ng Age of Exploration. Ang panahong binago ng tapang at ambisyon ang mukha ng mundo. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Hernan Channel, ang bagong content creator sa may YouTube. Humingi pala ako ng suporta sa inyo sa pamagitan ng pagpindot ng subscribe. Huwag po kayong mag-alala once na lumago itong channel na to. Aalagaan ko po ito at mamalin ko po ang magiging audience ko. Halina't simulan na natin. Noong ika-15th century, ang Europa ay gutom hindi lamang sa pagkain kundi sa kayamanan. Ang mga pampalasa mula Asya ay mas mahal pa kaysa ginto, ngunit ang daan papunta roon ay kontrolado ng makapangyarihang Ottoman Empire. Alam naman natin na ang Ottoman Empire ay isang Muslim Empire. Sarado ang mga ruta para sa mga Kristiyanong Europa. At idagdag mo pa na mataas ang tax kung sakaling dadaan sila sa lupain ng mga Ottomans. At nang dahil dyan, ang Europa ay naghahanap ng paraan. Kaya ang tanong nila, kung hindi natin kayang dumaan sa lupa, bakit hindi tayo dumaan sa dagat? At doon na nagsimula ang isang bagong kabanata ng kasaysayan. Ngunit hindi ito simpleng paglalakbay. Ang karagatan noon ay tinuturing na walang hanggan. May mga kwento ng halimaw sa dagat at may paniniwalang maaari kang mahulog sa dulo ng mundo. Ngunit may mga taong hindi natakot. Sa Portugal, sinuportahan ni Prince Henry de Vigador ang mga paglalayag. Isa-isa nilang ginulugad ang baybayin ng Afrika hanggang sa isang araw, narating ni Bartolomeo Diaz ang dulo ng Afrika. Isang sinyalis na may pag-asa. At noong 1498, narating ni Vasco da Gama ang India. Sa wakas, may direktang ruta papuntang Asya. Nagbago ang kalakalan at nagbago ang kapangyarihan. Samantala sa Spain, may isang lalaking may matinding paniniwala. Alam niyo na kung sino yun. Siya si Christopher Columbus. Naniniwala siyang mararating ang Asya kung maglalayag siya pakanluran. Kung kaya't noong 1492, naglayag siya. Isang linggo ang lumipas, walang lupa, takot ang kanyang mga tauhan. Ngunit isang gabi, may sumigaw ng land. Hindi Asya ang kanyang narating, kundi isang bagong kontinente, ang Amerikas, o mas kilala sa tawag na New World. Isang pagkakamali na nagbukas ng bagong mundo. At hindi pa yan, may isa pang lalaking may mas malaking pangarap. Siya si Ferdinand Magellan. Hindi lamang niya gusto makarating sa Asya, gusto niyang patunayan na kayang ikutin ang mundo. Isa pa, nais niya rin patunayan na bilog daw ang mundo. Noong 1519, nagsimula ang kanyang paglalayag. Matapang niyang tinawid ang Pacific Ocean. Bagyo at gutom ang kanyang sinapit. Isama mo pang pag-aklas ng kanyang tauhan. Ngunit, hindi siya nagpatinag dito. At nang makarating siya sa Pilipinas noong 1521, doon nagtapos ang kanyang buhay sa labanan sa Mactan. Ngunit, hindi natapos ang kanyang pangarap. Ang kanyang mga tauhan ang unang nakaikot sa buong mundo. At napatunayan nila na ang mundo ay mas malaki kaysa sa inakala ng tao. Nang magtagpo ang Old World at New World, nagsimula ng tinatawag na Columbian Exchange. Ang Columbian Exchange ay ito yung palitan ng produkto mula sa New World. Halimbawa, ang mga European gusto nila makuha ang produktong mais, patatas, kamatis at kakao mula sa Amerikas. Haba ang mga European naman, nagdala sila ng trigo, baka,
kabayo at relihiyon, partikular na nga ang Kristyanismo. Ngunit hindi lamang produkto ang naipasa, may kasama ring sakit. Ito ang smallpox. Ang smallpox ay kumitil ng milyong-milyong katutubo sa may Latin America, na kung saan wala silang mga resistensya, isang tahimik na trahedya at madilim na bahagi. Ang exploration ay naging imperialismo na rin, na kung saan ang mga European ay naging mga mananakop na rin. At mula rito, nagsimula na ang tinatawag na slave trade. Milyon-milyong mga Afrikano ang inalis sa kanilang tahanan at ginawang alipin sa may Latin America. Habang ang Europa ay yumayaman, maraming kultura ang nasira at marami ring buhay ang nawala. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang katotohanan. Hindi na muli nahiwalay ang mundo. Naging konektado ang mga kontinente. Nagsimula ang globalisasyon mapahanggang sa ngayon. Lumawak ang kalakalan at lumago ang imperyo. Ang Age of Exploration ang naglatag ng pundasyon ng modernong mundo. Ngunit ito rin ay kwento ng pagdurusa at sakripisyo. Ito ay paalala na ang bawat progreso ay may kapalit. At hanggang ngayon, nararamdaman pa rin natin ang epekto nito mula sa ating wika, sa ating relihiyon, at sa ating kultura. Ang karagatan na minsan ang kinakatakutan ng tao ang siya nagdugtong sa buong mundo. At doon na nagsimula ang bagong yugto ng kasaysayan. At kung may nais kayong maidagdag, paki-comment na lang po at maraming salamat sa panonood. Muli, ako nga pala si Hernan Channel, ang bagong content creator sa my YouTube. At maraming salamat muli sa panonood.